Usapan natin mga kababayan itong mga double agents. Meron pong mga double agents na nasa The Hague. Kasi yan naman ang kanilang trabaho talaga. Okay? May nag-send kasi sa akin ng video, nabanggit na to ni Miss Maharlika kagabi, may mga nananabutahe. Trabaho yan ng double agents. Di ba sinabi ko sa inyo? Walang naniniwala sa akin noon. Nabawasan ng mga followers ko, subscribers, wala naniniwala. Lalo pinagbibintangan ako na gusto ko lang daw ma-divide, no? Magkawatak-watak ang mga Duterte supporters, kaya sinasabi ko yung mga double agent issue, 'di ba? O ngayon, lumalabas na ang totoo at hindi lang sa Pilipinas may double agent. Paano pangangatwiranan yan nung Bodolera? Yung babaeng marumi ang bunganga na sambang-samba kay Mangga. Yung Iminatics na feeling ko may ting-aling yun mga kababayan. Anyway, yung pagiging narcissistic is a psychological problem, hindi ba? It's, ano yan eh, parang, anong pwedeng gamitin term dyan? Uh, it's not, is it a disease? It is a psychological problem, right? Mental health problem. I think so. Kasi nga yung si Jollibee, tawag namin sa kanya si Jollibee. Bida-bida. May sinasabi si Miss Marlica na ano, gawan ko daw ng ano yan, title, si Mangga or something. Oh, ano ngayon, lumalabas ang totoo, talagang may mga hudas sa hanay natin. Kasi trabaho yan ng mga double agents, ang manabutahe ng rally. Ang misyon nila ay huwag lumaki ang rally. Huwag mag-trending at huwag humantong sa people power. Huwag i-cover ng international media. Yan. Kasi mapapahiya ulit sila sa buong mundo pag nangyari yan. Na ang mga tao nagtitipon-tipon against sa pamumuno ng kapatid ng manggang ito. Kaya sabi ko, teka muna, sino kaya ang nagbabayad sa mga double agent para manabutahe ng mga rally? Si Liza Tanas kaya? Si Ngiwi kaya? Si Tambaloslos kaya? Or si Mangga? Or all of the above? Or I don't know. Right? Walang naniniwala na meron talagang mga ahas. Tinatakot ko lang daw. Nakakakos daw ako ng division. 'Di ba? Ganun-ganun yung mga ngak-ngak ng mga double agents. Oh, pati pala sa dahig may nananabutahe. Kita kasi namin yan nung nag-rally kami sa EDSA mga kababayan. Nandun sila, naniniktik sila. At hindi lang physically naniniktik, may mga kumukontak sa akin. I-message ako, tatawagan ako. Ako pa lang yun ha. Hindi ko alam kung sa ibang vloggers ganun din ang ginagawa. Hindi ko alam kung sa mga leaders ng iba pang grupo, ginagawa rin nila. Pero ako, vlogger nga lang ako eh. Isa lang ako sa nagka-cover ng event ng EDSA. Daing kumukontak sa akin. And yung iba sa mga yun, mga kilala. Yung iba nga prominente, mga kababayan eh. As in, kilala nyo rin. Okay? Public figures ang ibang kumontak sa akin. Hindi ko binubura yung mga messages nila sa akin. Umaamoy talaga sila ng impormasyon, 'di ba? Kung sino ang financier, sino raw ang gumastos para dumami ang tao sa EDSA. Inaamoy nila talaga mga kababayan. Kanya-kanya kaming gastos. Wala nga kaming maayos na entablado eh. Oh. Also mga kababayan, gustuhin man naming manulisit, hindi namin magawa. Kasi nakakahiya. Right? Yung tipong papaspas kami ng panunulis. Tanyo mga kababayan, nung nag-rally kami sa EDSA, nagpo-post ba kami ng GCash namin? Yung GCash ko ba nakabalandra? Lalo sa Facebook. Ang daing nag-aabang sa Facebook. Oh, hindi kami nagpo-post ng bank accounts namin or whatever. Kasi baka masilip nga yan. Hindi rin kami nananawagan ng ganun. Pag nagla-live yung ibang mga vloggers na kasama namin dun, padala naman kayo ng pang merienda namin dito, pangkain, gano'n, pangkape, o pantubig, di ba may mga ganong mga vloggers? Hindi na namin para sitahin. Alam naman namin actually may mga pinklawan eh.
or baka mga Marcos supporters, may mga dilawan na ano na nag-fundraising. Ang ginawa ng iba ganito mga kababayan, pinicturean nila yung mga pagkain sa EDSA, like may mga yung mga nag-donate ng tubig, ng mga naka-styro na pagkain, pinicturean nila, and then ipo-post, na-booking ni Miss Cathy Binang, 'di ba? Ipo-post nila sa Facebook, eto na po yung inyong ito na po yung aming binili para para sa pagkain sa EDSA, magpadala pa po kayo. Ito na po yung ipinadala niyong pera, dito na po napunta. 'Di ba may mga ganun-ganong posts? May mga nambudol. Pero bukod pa diyan, meron ding naniniktik sa amin. Inaalam, umaamoy ng info kung sino ang may pakana. Lahat naman, napakaraming grupo nun, kanya-kanya. O bahala kayo dyan, magbida-bida kayo, basta para to sa kay VP, para, di ba? Para huwag ng gipitin doon. Kasi para kay VP yun tsaka kay Attorney Zulaika Lopez, di ba? O, sama-sama kaming lahat. Yung ibang grupo, mga kababayan, for sure kumita naman talaga. Wala na kaming pakias, hindi na para silipin namin, bahala sila. Basta sama-sama tayo dito. Yung mga hindi naman kasal yun pa yung kung todo kalkal ng at kung todo paninira, right? Kung todo kalkal lang dapat nilang malaman, kung todo bintang, baka sakaling madulas kami, baka sakaling totoo ang kanilang mga haka-haka, o nakapag-abroad daw ako dahil kumita daw ako sa EDSA. Anong kikitain ko doon? Hindi nga ako masyadong nagla-live. Nagastusan pa ako. Sila ba? Gumastos sila? Baka sila nga ang kumita Bukod dyan, ang trabaho nila mga kababayan ay isabotage ang rally. Hindi dapat lumaki at mamaga ang rally ito. Kailangan pagpatak ng gabi, pagpatak ng hating gabi or alas 10, uwian. Kaya paborito nila ang liwasan. Kasi hindi naman kita. Okay, mailabas nyo ang inyong hinanaing, mapapanood sa social media, pero uwi pagkatapos. Diba? Tapos, huminahon lang daw, huminahon. Meron pang nagsabi na, nag-message daw si VP Sara, lumipat daw tayo, lumipat daw ng location. Ginagamit nila si VP. And ngayon, kita nyo ano sabi ng Bodolera kanina, hindi ko sure kung naka-live pa siya. Pero nag-live siya kanina. Anong sabi niya? Wala namang pinangako si Amy na iuwi niya si Duterte Si Sara ang sisihin niyo. Kala ko ba maka-VP Sara ka Mambubudol ka Si VP Sara daw ang sisihin natin kasi si VP Sara ang may sabi noon. Nagbiro daw si VP Sara sa Qatar na iuuwi ni Amy si PRRD. Itong amo mo kung todo post na kapit lang. We will bring him home. 'Di ba, bida-bida si Mangga, nakikipagkamay kay Attorney Kaufman at talagang promote siya. Kakapagtaka itong mga itong mga Duterte vloggers or DDS vloggers na ayaw namang matawag na DDS. Tapos nagpi-pretend na maka-Duterte, si Mangga naman pala ang pinopromote. Ano ba kayo, Duterte vloggers or Mangga vloggers? Ngayon mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas, may mga ahas. Siyempre, hindi lang naman sa Pilipinas may mga rally-rally, may rally na ngayon sa Dahig, nandun sila ngayon. Or meron ng mga na-recruit. Kaya nga sabi ni Miss Marlica sa live niya kagabi, magkano ang binigay ni Mangga na pambili nyo ng lechon? Sino ang tumanggap at sinuklian nyo ba? Or binalik nyo ba ang sukli? Or baka mamaya, labis-labis, 'di ba, yung binigay ni Manggang pera at kasama yung instruction na putulin, i-ekis habang nagsasalita. Bawal daw yung bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Galit na galit si Miss Marlica, pinatayan sila ng mic. 2 beses na pala nangyari. Nabanggit ni Miss Marlica, birthday pa lang ni PRRD, ginanon na. So merong mga mata ng mga nagsusuot ng kulay green, nagkukunwaring maka-VP Sara, pero ang totoo, tao ng kapatid ni Mangga. Okay? Pakinggan nyo to mga kababayan. Pakinggan nyo ng husto laksan ko ang konti. Ang bahay po ay 5 kilometro lang ang mula sa kinalang tatalgap. Nung unang araw, doon po kami nagsasabi ng
napakalamig ng panahon. Thank you. Yan. Araw-araw po kami nandun. So, mga kababayan, binivideo si Mangga. Okay? Hold on. Merong nagbi-video habang si Mangga ay dadaan, pero narinig sa boses na kami po ang mga supporter ni Bongbong, sabi. Dali ah. Alright. Saan na yun? Pakinig ko sa inyo. Ang bahay ni Kuya yung kilometro lang ang nawala sa kinalaman ng tatay. Unang araw, kung po kami nagkagawa ng kahit napakalamig ng panahon. Thank you. So ayan ha, ang sabi, kami po ang mga supporter ni Bongbong. Thank you. Actually mga kababayan, hindi lang ito Duterte supporters na nagkukunwari, hindi lang ito Bongbong supporters na nagkukunwaring Duterte supporters kaya nasa event or sa birthday ni VP Sara. Nag-thank you kay Mangga eh. Ang alam ko mga kababayan, ang ibang mga Marcos supporters galit kay Mangga dahil tumiwalag si Mangga sa alkansya ng Bagoong Pilipinas. 'Di ba? Traidora nga raw si Mangga, 'yun ang himutok ng ibang mga loyalista or ng mga Marcos supporters. 'Di ba? Traidora si Mangga. Kung ano na ang issue eh. I-issue nga siya na hindi naman talaga yan kapatid, anak yan ni Imelda Marcos sa ibang lalaki, hindi yan anak ni Apo Lakay. Kung ano-ano ng mga batikos ang inabot ni Mangga dahil nga bumaliktad. Okay? Ang daing nagalit. Pero mga kababayan, dito sa video na nagpasalamat pa yung Bongbong supporters na nagkukunwari na DDS. Diba? O, Senator Amy, kami po yung mga supporters ni Bongbong. Salamat. It's as if parang hindi naman talaga totoong galit or hindi totoo ang hidwaan. Well, wala naman sigurong hidwaan si Mangga at ang kanyang kapatid. Kasi nga hindi niya kayang ilaglag yan. At itong mga lihim na supporters ng kapatid ni Mangga ay alam nilang hindi naman talaga nila kalaban si Amy. Tama? Na si Amy ay mata rin nila sa kampo ng mga Duterte. Kasi kung supporters ni Bongbong itong nag-approach, kung totoong supporters ni Wi, or I don't know, or supporter na hindi alam ang sikreto ng galawan ni Mangga, baka nga sininghalan nila yan eh. Amy Marcos. Diba? Traidor ka. Hindi ka totoong, diba dapat nagalit sila? Right? Ba't nandito ka? Kami yung supporters ng kapatid mo. Nagkukunwari kami dito. Traidora ka. Ganon siguro, no? What do you think? Oh, si Mangga hindi nakipag-usap, ngiti-ngiti lang. Kasi syempre, iiwas, baka mabuking. O hindi siya makikipagtsikahan, o hindi siya iimik, baka mamaya may makakuha, may makapag-record. Very much maingat si Mangga. Parang hindi kailangang mahubaran yung, di ba? Hindi kailangang matanggal yung kanyang yung kanyang cover or what, right? Kakaiba talaga. So ano ang purpose ng mga Marcos supporters? At bakit sila nasa dahig? Bakit sila kasama ng mga Duterte supporters? Ano sila? Supporters lang baga ng kapatid ni Mangga? Siyempre, supporters din ni Mangga, nagpasalamat eh. And aware sila na si Mangga ay nagkukunwari lang ding maka Duterte. Pero ang totoo ay,
poprotektahan pa rin ni Mangga ang kanyang kapatid. Kaya nagpapasalamat yung mga supporters ni Bongbong Marcos kay Mangga sa ginagawa ni Mangga para sa kanyang kapatid. 'Di ba? Kahit na siguro gustong-gusto ng sapukin si Mangga ng mga Duterte supporters na naaalibadbarad sa kanya. Kahit siguro si Mangga kinakabahan din, 'di ba, na baka meron akong hindi mabubudol sa mga to, no? Baka meron akong hindi mapabilib sa ginagawa ko. Baka meron akong hindi nakukumbinsi, 'di ba, masasapok ako. Sinusuong pa rin ni Mangga yung risk. Kasi kailangan nandyan siya, 'di ba, para malaman niya ang galawan ng mga Duterte. Or maipakita niya yung simpatsya niya kay VP Sara na nandun siya kasi nga totoo siyang kaibigan, 'di ba? Nag-effort siya para pumunta doon at ipakitang mahal din niya si Pangulong Duterte at suportado niya si VP kaya dumalo siya sa birthday. Oh. Pero ang totoo ay mga naniniktik. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.